Okay. So, pwede ko ba malaman po, sir, kung ano po yung sektang inaaniban po ninyo? Christian born again po kami, sir. Christian Harvest Time born Missions again. yung pangalan church namin. Ano rin yung pangalan? Harvest Time Missions. Harvest Time Mission. Pwede ko ba malaman po, sir, kung kailan po ba ito naparehistro? Bago lang po to, sir. Yung nung nakaraang 2015 ba yun? 2015. Sino po nagparehistro po nito, sir? Kakilala ko po galing sa USA. Okay. So, isa pa lang, ano po ba, Amerikano o Filipino? Amerikano po. Okay. So, ibig sabihin, yung sektang inaaniban po ninyo is tatag po ito ng isang Amerikano, tama po ba? Opo. Okay. So, hindi pala tatag ni Cristo. So, ano po yung maitutulong po namin sa inyo, sir? May ilang katanungan lang po ako, sir. Sige po. Bakit nasabi ng Roman Catholic na tatag kayo ni Cristo? Number one, kasi sabi ng Panginoong Kristo, my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, itong iglesyang ito na itinatagpo ni Kristo hanggang ngayon existido. From the time of the foundation until now, nandyan po yung iglesyang ito. Hindi po ito nawawala. So, ayon sa kasaysayan, yung iglesyang yan na hindi nawala, yan po yung Romano Katolikong Iglesia. Kaya nga po ang kasaysayan po yung nagsasabi na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo. At klaro po yan na hindi po yung sektang inaaniban po nyo kasi inangkin nyo po kanina na it was only 2015 lang po at Amerikano po yung nagparehistro po niyan. So sigurado po ako na yung inaaniban po ninyo hindi po yung iglesia itinatag ni Kristo. Next question. Ano po ang mababasa ba natin sa Biblia na itinatag ni Kristo ang simbahang Romano Katoliko? Actually, ang Kristo, why nagtatagpo siya? Nung nagtatagpo siya, hindi po niya binigyan po ng pangalan ang kanyang iglesia. Bakit po? Kasi alam po ng Panginoon na meron pong mga antikristong darating pagkatapos ayon. Kukunin po yung pangalan po niya, gagamitin po yung pangalan po niya para pagpeperahan po yung mga tao. St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24. So, ibig sabihin, nang itinatagpo niya yung kanyang iglesia, hindi po niya ito binigyan ng pangalan. Pero, binigyan po niya ng nature. Ano po yung nature ng iglesia pong ito? Et forte inferi non prevalebant adversus iam. Ibig sabihin, hindi po ito mawawala ang iglesia pong ito. From the time of the foundation until now, kasi sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, itong iglesia pong ito existido at hindi po ito natatag lang noong 2015. Kung hindi, ang iglesia pong ito, buhay po ito from 33 AD until now. So, ngayon, yung pangalan po niyan, late na po yung pangalan po kasi. Mas nauna po kasi yung institusyon kaysa sa pangalan. Same po sa Pilipinas, mas nauna yung institusyon kaysa sa pangalan. Next question po. Okay po. So, ang prueba niyo po na Katoliko yung itinatag ni Kristo dahil ano po ang paniniwala niyo? Bakit nakapagsabi kayo na actually, sinabi ko na po kanina yung mga basis eh. Pinaka-first, Biblia yung binanggit ko po, di ba? Kung hindi po ninyo hindi po ninyo napakinggan yung sinabi ko, kinote ko po yung St. Matthew chapter 16 verse 18. Na sinabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Ano po yung saan po yung tumutukoy yung it po diyan? Refer po yung sa kanyang iglesyang itinatag po niya. So ibig sabihin itong iglesia pong ito eternal. Ibig sabihin forever hanggang meron pong sanlibutan, meron pang existido pang sanlibutan, nandyan po yung iglesia pong ito. At yung iglesyang yan, ayon sa kasaysayan, yan po yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So ang basis ko po is historical and biblical. Yan po yung basis ko. And ang sa inyo is yung sinabi niyo po kanina, parehistro po ito ng isang Amerikano. Sigurado po hindi po yung kay Kristo. Next question. Okay po, tawag nito, ito ba ay tawag dito kung sabihin natin si Kristo ay natatag ng isang simbahan, naniniwala ka rin na yung mga apostoles ay mga Katoliko rin? Ay, siyempre, si St. Paul, Katoliko din yun eh. Si San Pedro, first Bishop of Rome. Bakit po? Kasi si San Pedro po kasi, siya po yung pinili ng Panginoong Kristo na mag-leader sa kanyang mga apostol eh. So from Jerusalem, nakarating po siya doon sa Antioquia, from Antioquia to Asia Minor to Rome.
Then pagkatapos doon sa Roma, doon po siya pinatay. And historically speaking, ang sinabi ng kasaysayan, si San Pedro ang pinakaunang obispo doon sa Roma. Number 2, si St. Paul mismo, Catholic preacher po siya. And even yung mga dokumentong mga protestante, ina-admit po nila na itong mga apostol, mga katoliko po sila. Mga katoliko po. Next question. So meron ka ba pong mababasa? Ito po muna. Bago po ba ang New Testament ay may katoliko na ba? Actually, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nag-exist po siya nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. Before Christ, wala pang Romano Katolikong Iglesia. Bakit po? Kasi yung Romano Katolikong Iglesia nanggaling po siya sa Panginoong Jesucristo. Nang dahil sa Panginoong Jesucristo, nandyan po yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po yung sagot. Okay po, so kung katoliko po yung mga apostoles, meron ba tayong mababasa sa Biblia na nagtuturo ang apostoles patungkol sa inyong mga paniniwala o tradisyon? Actually, sabi ni St. Paul, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, sabi ni San Pablo, stand firm, hold the traditions na itinuturo namin sa inyo sa pamamagitan ng sulat at ng aming tinatawag na salita. So, ibig sabihin, yung tradisyon na dinala ng mga apostol at ayun, tinanggap po ito ng mga disipulo ng mga apostol hanggang ngayon, kasi pag sinasabi po kasi yung tradisyon, nakasulat po yan at hindi nakasulat eh. Oral and written po yan. Yung written, yan po yung Biblia. Yung oral, ibig sabihin yung living tradition, ayan po yung ginagawa ng Iglesia Katolika. Next question. Okay po. Yung nagtuturo po ba yung mga apostoles dati patungkol sa paniniwala niyo about sa pagbinyag ng bata o sa tawag nito, yung pagpipray sa mga patay upang maligtas? May Okay. mababasa ba tayo sa Biblia na tinuturo po yan ng mga apostoles kung katoliko sila? Katulad ng Okay. ginagawa ngayon ng mga pare na nagtuturo sila sa mga tawag nito, mga tinuturo ngayon kung sila po ay mga pare. Okay. Yung binyag po kasi ng mga bata, hindi lang po mga apostol ang nagturo po niyan. Ang nagturo po niyan pinakauna, ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo sa lahat ng tao sa buong mundo. Bautismuhan niyo silang lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag sinasabing lahat ng tao, it is a generic term or general term that refers to all ages, kumbaga. Sa lahat ng mga edad, mabata man o malalaki, ayun. Mababae man o malalaki, basta wala kang bautismo, ayun, dapat patanggapin ka ng bautismo. Bakit? Kasi ang gamit ng Panginoong Jesucristo na term, generic term, tao. And siyempre, ang Panginoong Jesucristo na po nagturo na ang ipinanganak ng tao ay tao rin. So, ibig sabihin, si Kristo mismo, sabi niya na bautismuhan ang lahat, including yung tinatawag na mga bata. Ang hindi po mabasa sa Biblia, yung sinasabing wag bautismuhan yung mga bata at mga sanggol. Number 2, yung pagdarasal sa mga patay ay hindi lang po si Panginoong Jesucristo lang po yung concern sa pagdasal po ng mga patay. Kung babasahin po ninyo ang St. John chapter 11, verse 31 to 41, pumunta ang ating Panginoong Jesucristo doon sa sementeryo at nagdasal po siya sa kanyang ama na buhayin si Lazaro. Bakit? Kasi tradisyon na po ng mga Hudyo ang pagdarasal sa Diyos para sa mga yumao. 2 Maccabees chapter 12 verse 41 to 45. So, ibig sabihin, yung pagdarasal para sa mga patay, hindi lang po yun sa panahon kay Kristo. Before Christ, ginagawa na po yan. At yan po yung sinusunod ng Iglesia Katolika kasi maliban sa mabasa, yan po yung tradisyon na natanggap ng Iglesia Katolika na itinuro mismo orally ng mga apostol doon sa kanyang mga disipulo na yung po yung sinusunod namin. Ang hindi po mabasa sa Biblia ay wag yung sinasabing wag magbigay ng dasal doon sa tinatawag ng mga yumao. Hindi po yun mabasa sa Biblia. Next question. Yung bata po kasi yung sinasabi nyo, yung Matthew 28 verse 19 ba yun? Mayroon kasing sabi doon, teach teach that, ano ba yun? To obey all that I have commanded you. Tama po ba? Yun. Opo. Kasi may kasama kasi yan. So, nauna kasi yung teach. So, siyempre, bago bautismuhan, dapat turuan mo na, tama ba? Yung Actually, ang mga bata po kasi, yung mga sanggol, hindi po kami ang magtuturo. Ang magtuturo po ang Diyos. Kung ang requirements na kailangan maturuan ang isang tao o isang bata bago sa bautismo, ang mga bata ay ano na po sila?
pasado po sila. Bakit? Kasi ang Diyos po mismo ang nagtuturo sa kanila ng perfect worship sa Kanya. So, ano po sila? Required po, and at the same time, pasado po sila na bautismuhan kasi matuturuan po sila. Kung ang Diyos po ay, sabi natin, paano po mababautismuhan ng isang tao kung tawag nito, hindi niya maintindihan yung about bautismo? Dapat pinapaintindi yun. Wala po tayong diba, mabasa sa Biblia na paintindihin mo na siya. No. Meron nga, di ba? Wala po tayong mabasa sa Biblia niya paintindihin muna. Dapat makaintindi muna bago tinatawag na bautismuhan. Yung teach them po kasi, refer po yan sa divine command and divine knowledge. Yung divine knowledge po kasi, hindi lang po kami. Hindi lang po yung mga parit, mga obispo ang mayroong hawak po niyan. Mismo ang Diyos. Siya po yung pinakaunang may hawak po niya kasi siya po yung source ng divine knowledge. And siya din po yung nagturo sa mga sanggol. So kung ang requirement sa bautismo na maturuan yung mga sanggol, pasado po yung mga sanggol. Bakit po? Kasi ang Diyos na mismo ang nagtuturo eh. Sa inyo po ba, yung mga sanggol po ba sa inyo, hindi po yung maturuan po yan? Actually, yung tawag natin, yung sinusunod namin, yung nangyari kay Kristo, yung so ibig sabihin, bago siyang pinanganak, siya ay dinala ni Maria doon sa Jerusalem at inoffer, tawag doon. At saka pagkatapos na ang baptism niyan is nung katulad ni Kristo na yung malaki na si Kristo. Okay. Ganun po ba? So yan po yung sinusunod po ninyo. So ibig sabihin, sinusunod po ninyo yung batas ng mga Hudyo. Kasi ino-offer po ninyo yung mga bata, di ba? Tama po ba? Opo, offer. So ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, pag mag-o-offer po sila ng mga bata, dapat eldest son. Bakit sa inyo kasali yung mga batang babae? Kasi yun yung tradisyon na ginagawa ng panahon pa ng Panginoong Hesus. May mabasa po ba kayo na kasali yung mga babae dapat i-offer? Anong talatag mga bata yung hindi. Mga bata kasi yung eldest, mga piniprefer doon. No. Eldest son eh. Ang mababasa eh. Wala pong babae. And wala din po yung kung sa Bisaya pa manghod o younger brother, wala po eh. Eldest son ang sinasabi. Basahin po natin, sir, ha, para makasiguro po tayo. Ito po ha. Okay ha. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Pakinggan niyo po, sir. Ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon. Walang sinabi rito na kasali yung babae. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila. Iyon ang sinasabi ng kautusan ng Panginoon, isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapate. Meron po ba kayong ginagawang ganyan, sir? Wala, yung sinusunod namin, sir, so hindi niyo sinusunod yung nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi niyo sinusunod niyo, pagkatapos niyan, kinukontra ninyo. Kasi nasa Old Testament po yun na kaugalian o sa Hudyo. Ito namang sa atin ay sa... Sir, kaya nga po eh. Di ba sabi niyo kanina, yan po yung sinusunod ninyo, yung kautusan ng mga Hudyo. Kung hindi po yung nakalimot, yan po yung sinabi po ninyo na yan po yung sinusunod ninyo kasi yan po yung ginawa. Kasi in-offer ang Panginoong Jesucristo ayon sa kautusan ng mga Hudyo. At yan po yung sinusunod po ninyo. So kung hindi po ninyo sinusunod fully yung ginawa ng mga Hudyo o ginawa ng mahal na birhen sa Panginoong Jesucristo na in-offer po siya doon sa templo, so ibig sabihin parang nag-cherry picking lang kayo kung ano yung magustuhan ninyo, yan po yung gagawin po ninyo. Ito na lang, saan po ba mabasa sa Biblia na kasali yung mga batang babae i-offer? Wala naman. Saka wala. Sino po may sabi po sa inyo na ang mga bata ay dapat i-offer? Ang mga batang babae yung mga bata, yung tawag nito, yung panahon babae po. Yung panahon ni Kristo, yung lumalapit yung mga bata. Isa din yung isa connection sa Sir, excuse me po. Kasi ang pinagbabasihan po ninyo kasi yung pag-o-offer ng mahal na birhen kay Kristo doon sa templo, di ba? In-offer po siya. At sinusunod po nila yung batas ng mga Hudyo. Ayon sa banal na kasulatan, binasa ko na po kanina, ayon sa banal na kasulatan, ang in-offer po doon sa templo, panganay na anak na lalaki. Ang question po dyan, sa inyo, bakit kasali yung mga babae?
Saan po ba sa batas ng mga Hudyo po yan para magiging tama po kayo sa mga ginagawa ninyo ngayon? Hindi naman natin fully talagang susundin lahat. Oh. Yun lang yung tawag ito, Cherry picking yung tradisyon sir, ha? na i-offer yung mga bata, yung panahon ni Kristo, yung wala pa siyang Kaya nga. hindi pa niya maintindihan yung Sir, salita ng tao. Yun yung principle na ina-adapt namin. Yan yung principle. Sino po nagturo po sa inyo sa ganyang principle po? Diyan lang po namin mababasa sa Biblia. Anong talata po sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang mga batang babae ay kasali sa prinsipyo na i-offer doon sa Panginoon? Actually, hindi naman talaga tawag natin big deal yung pag-o-offer. Hindi naman talaga natin mababasa. Big deal po yun kasi yan po yung basis po ninyo para hindi po bautismuhan yung mga bata, yung mga sanggol. Kasi i-offer ninyo ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo. Kaya nga po, dyan po kita hinahabol eh. Diyan po kita hinabol. Sagutin niyo lang po ako, sir. Anong talata po ba sa Biblia? Nakasali sa prinsipyo na pati mga batang babae i-offer po. Anong talata po sa Biblia? Meron po ba o wala? Hello, sir? Hello, sir? Sir Roderick Sandoy. Sir Jen Natalaba, nalis ng landas ng kaya nga po. Sir God Valenzuela, yes sir, good evening. Sir King, iadra niya kabalag sir nga no pudtong nalib maulagi. Sir Jeffer Go, good evening. Sir Carl Mabaw, good evening. Walay mabasa lagi ang ending ana maulagi. Sir Bel Alaan niya sir, good evening. Nilubad Rajod. Sir, galit sila ka Mama Mary pero ginagaya nila ang ginagawa. Kaya nga po, Sir Roldan. Sir Joe Vilasiya, sir, good evening po. Mag-aantay po tayo kasi hindi po pwede hindi po pwede na hindi po ito masagot eh. Bakit po? Kasi parang pinapakain po nila yung pananampalataya po nila sa atin. Tinatanong po tayo concerning sa pananampalataya po natin. Pagkatapos, yung pananampalataya po nila ipapakain po sa atin. So kaya nga po, ako na po yung nagtatanong. Bakit kasi parang kinokoreksyonan po tayo na hindi? Kasi ang mga bata kasi ayon sa banal na kasutan, yan yung sinusunod namin, tinatawag na na ino-offer lang kasi yan po yung ginawa. Ayun, doon po natin siya hinabol. Bakit po? Kasi yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, yung pag-offer doon sa templo, according sa batas, panganay anak na lalaki. Number 2, meron po silang ini-offer na mga ibon. Sa kanila wala eh. Wala po eh. Sir Alexander Abrigan, natukan bro. Sir Ma'am Lily Maalam from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Good evening, sir. Ma'am, si Bat Nator, Sir Rene Limbaga, good evening po. Ganahan ko maminaw sa argument na mo lagi, Sir Churches Lee. Sir Alan Jello, nag-Maria lang siya, murag iyang. Kaya gani. Sige lang, wala problema, Sir Alan. Sasakyan po natin yung mga argumento po niya. Sir Bert Salodius, good evening. Yan ang hirap sa ibang sekta, Sir RG. Bible alone believer sila pero wala rin sa Bible. Yes po, sir. Kaya nga po, dyan po natin hinahabol eh. Nawala si Mr. Michael. Balik lang po kayo ulit, Mr. Michael. Balik lang po kayo ulit. Kasi masarap na ito eh. Mabuting ka-argument or ka-discussion po itong isang born again na pastors. And at the same time, kanina, inaccept po niya. Ayun, nandyan na. Sige po, sir. Saan na po yun, sir? Ano po man talata sa Biblia yun? Yung sa bata po, sir, na babae. Yes po, yung kasali sa prinsipyo. Sige nga po. Gusto ko pong malaman po yan eh. Bakit po? Kasi matagal ko na pong binabasa yung banal na kasulatan pero hindi po ko nakabasa ng ganyan eh. Ewan ko lang po, baka meron po ko nakaligtaan. So, kung pwede po ba, ibigay niyo po yung talata pagkatapos babasahin po natin. Sige po, teka muna po. Ma'am Christine Maagad, good evening ma'am. Sir Zalazar Leo, good evening po from Butuan. Sir Ronnie Constancia, lagi Sir Ronnie. Sir Manuel Tevis, good evening po. From Dumaguete, Negros Oriental. Sir Jopet Sian Amorte, yes sir, good evening. Basta Amerikano, kapitalista talaga, pera. Lagi. Okay, Mr. Asmulo.
Pastor na po yung mabasa Ephesians chapter 4 verse 11. Mga obispo po yan. Mr. Asmola, way labot na mga pastoy karon. But-but mong angkon, ana. Sir Jesse Remilla, good evening. Sir Kevin Perez, maayon ng mga pastor na magtatanong about sa Catholic faith. Kaya nga po eh. Kay wala po Sir Jen, Sunday na po. Sir Jerry De La Rosa, yes sir, good evening. Sir John Marie Stephen Pinto, sir, congrats for passing the board exam. Congrats sa inyo sir, John Marie Pinto. Sir Loloy Bahian, Okay good po sir, evening. wala po tayong mababasa sa wala po tayong mababasa. offering ng yung babae. Okay, kung wala po tayong mabasa po sir, sino po nagtuturo po sa inyo niyan? Kasi wala pong mabasa sa Biblia eh. Yan yung pong pinagbabasihan namin na lahat ng bata talaga na i-offer sa Panginoon. Anong talata po yan sa Biblia na lahat ng bata i-offer sa Panginoon? Kasi yung mga bata sa pagkakaalam natin pastor po kayo, di ba? Wala pa silang pagkakaintindi sa salita ng Panginoon. Pag may mabasa po ako na may naiintindihan po sila sa salita ng Panginoon, aaminin niyo po ba na mali po kayo sa iniisip po ninyo? Si Kristo mismo yung mga sanggol. Yung binibinyagan niya, sir, yung bata. Hindi. Dito muna po tayo sa yung mga... ito po sir ha, ang ating issue po rito dahil hindi bakit hindi niyo binibinyagan o binabautismuhan yung mga bata at mga sanggol? Kasi sabi niyo hindi nakakaintindi pagtuturuan. So, sa akin ngayon, meron po akong babasahin sa banal na kasulatan. Pag may mabasa po ako na turo ng ating Panginoong Jesucristo na matuturuan yung mga bata at nakakaintindi po sila sa pagtuturo. Pero ang Diyos po yung magtuturo. Aaminin niyo po ba na mali po kayo sa iniisip po ninyo concerning of that? Yung ano po sir, yung binabautismuhan niyo na sanggol. Mamaya na yung bautismo, dito muna tayo sa matuturuan. Bakit po? Kasi yan po yung prinsipyo ninyo eh. Hindi dapat bautismuhan yung mga sanggol kasi hindi sila nakakaintindi patungkol sa salita ng Panginoong Diyos. So doon muna po ako doon sa kung nakakaintindi ba ang bata o matuturuan ba yung mga sanggol at mga bata concerning sa Word of God. Pag matuturuan po sila, so therefore, common sense lang po sir, excuse me, common sense lang po sir, so ibig sabihin, dapat bautismuhan yung mga bata kasi ano po sila eh, nakakaintindi po sila, pagtuturuan po sila, pero ang Diyos lang po yung magtuturo. Yung verse 19. Sir, excuse me, sir. Sir, putol-putol po yung linya po ninyo, sir. Kung pwede po, may babasahin po ako. So, aaminin niyo po ba na mali kayo? If in case, pag may mabasa po ako, dalawang talata lang po eh. Na talagang nakakaintindi yung mga bata at mga sanggol sa salita ng Panginoong Diyos. Yung sanggol talaga na binibinyagan nyo. Kaya nga po, lahat po ng mga sanggol hindi lang po yung binibinyagan po namin. Ang point po dito is matuturuan ba ang mga bata o hindi. And after on that, pag maintindihan po natin na matuturuan yung mga bata at mga sanggol, so ibig sabihin, pasado po sila sa bautismo. Kasi yan po yung requirements po ninyo eh. Hindi ninyo babautismuhan yung mga bata at mga sanggol kasi walang tinatawag na hindi po sila nakakaintindi. So dyan po ako humahabol eh. May mga bata kasi sir na hindi makatulad ng mga sanggol nakakaintindi na. Pero yung pinapinipon sanggol, yung binabautismuhan niyo. Hindi po, sir. Huwag niyo pong ilihis po yung issue about sanggol po eh. Bata at mga sanggol. Sanggol. Nakakaintindi na po sila. Opo. Pag may mabasa po ako na pag ang Diyos ang magtuturo sa kanila, nakakaintindi po sila at ginagawa po nila yon, yung katuruan ng Panginoong Diyos, aaminin niyo po ba na mali po kayo sa iniisip po ninyo? Hindi po sir, kasi kapag sabihin natin na nakakaintindi, katulad po na nakakaintindi sa atin. So, ibig sabihin, kinukontra po ninyo ang Panginoong Jesucristo. Sir, excuse me, sir. So, ibig sabihin, kinukontra po ninyo ang Panginoong Jesucristo. Di ba sabi niyo, dapat sundin ang turo ng Panginoong Jesucristo? So, ngayon, kinukontra na po ninyo? Hindi po kinukontra, sir. Ano lang po. So, dapat sundin po natin yon. Inutusan ni Kristo yung mga apostol. Sir, teka muna, sir. Sir, actually, tapos na po tayo doon sa inutusan eh. Dito po tayo sa issue po ninyo, yung basis po ninyo
na hindi bautismuhan yung mga sanggol kasi hindi matuturuan. Yan po yung basis po ninyo eh. So kaya nga, dyan po muna po tayo before po tayo pupunta doon sa inutusan. Okay, so ngayon, Yes. Hindi nila maintindihan yung hindi maintindihan, sabi ninyo. Sino pong totoo po sa inyo? Ang Kristo o kayo? Ang Kristo nagsasabi na tinuturuan po sila ng Panginoong Diyos. Pagkatapos kayo, ang sabi niyo, hindi sila makakaintindi. So, ibig sabihin, ang Diyos nagtuturo ng mga bata na hindi nakakaintindi? Hindi naman limitado ang Panginoon. Pwede naman makapagturo. Pero, ayun. Ang punto ko dyan, sir, is... Sika muna, sir. Sir, tika muna, sir. Parang atrasabante po yung argumento po ninyo, sir. Atrasabante po. Ano ba talaga? Matuturuan ba talaga yung mga bata o hindi? Yung inutusan sa text, yung sinabi sir, putol-putol po yung linya po ninyo, sir. Sir, hindi po yung... Sir, putol-putol po, sir. Hindi ko po maintindihan yung linya po ninyo, sir. Kung pwede, maghanap po kayo ng magandang signal. Ano ba talaga, sir? Ano ba talaga? Ang bata, nakakaintindi po ba sa turo ng Panginoon o hindi nakakaintindi? Ang balik tayo doon sa verse yung inabos niya ng mga disipulo. Sir, putol-putol talaga yung signal po ninyo, sir. Sir, putol-putol talaga, sir. Pasensya po, sir. Hindi ko po kayo maintindihan. Maghanap po kayo ng ano, sir. Maghanap po kayo ng magandang signal po. Putol-putol po kasi kayo eh. Sige po, balik ako mamaya. Sige po. Yan po eh. Sagutin lang po ninyo ha. Ano ba talaga? Matuturuan ba yung mga sanggol o hindi? Kasi sa inyo, hindi matuturuan eh. Pagkatapos ang Kristo matuturuan eh. So kung matuturuan yung mga sanggol, so ibig sabihin, pasado po sila para bautismuhan. Hindi sir, ang pinupunto ko po doon is yung apostoles tayo, yung mga sinugo ng Panginoon, paturuan yung mga tao, tapos bautismuhan. Hindi po yung... sino po ba yung sir? Sino po ba yung mas perfect? Ang mga apostolo, ang Diyos? Siyempre, yung salita ng Panginoon. Okay. So kung mas perfect ang salita ng Panginoong Diyos, so ibig sabihin, susundin po natin ang Panginoong Diyos. Oo naman, sir. At paniniwalaan natin ito. At paniniwalaan po natin ito. Tama po ba? Opo naman. Pero yung paniniwalaan niyo po ba, sir? Sir, excuse me, sir. Paniniwalaan niyo po ba, sir, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na matuturuan yung mga sanggol at mga bata concerning sa salita ng Panginoong Diyos? At pinaniniwalaan po ba niya ninyo? Paniniwala lang, sir, kasi pwede naman yun. So, ibig sabihin, so sa makatwid pala ay pasado po sila para bautisman kasi nakakaintindi po sila para sa salita ng Panginoong Diyos. Diyos lang po yung magtuturo. Tama po ba? Hindi po sila tawag nito nakakaintindi kung paano po ano ba talaga? Sir, ano ba talaga yung totoo? Nakakaintindi ba sila o hindi? Para nalilito po ako sa mga sagot po ninyo eh. yung babalik ko tayo sa verse na actually, hinahabol ko lang po kayo, sir eh. Sir, hinahabol ko po kayo sa mga argumento po ninyo eh. Nawala naman ng signal po ninyo. Hinahabol ko po kayo sa argumento po ninyo eh. Okay. Bakit po? Kasi gusto ko po kasing maintindihan talaga yung mga stand po ninyo eh. Hindi po kayo nakalusot doon sa hindi po kayo nakalusot doon sa about offering. Ang ginagawa ninyo, wala pala yan sa Biblia. Pagkatapos ini-insist ninyo na dapat kami gagawa ayon sa Biblia. Pagkatapos kayo, gumagawa kayo na labas sa Biblia. So ngayon, tinatanong ko po kayo, sabi niya, hindi, kasi hindi yan makaintindi yung mga bata eh. Pero ayon sa bandang nagkasulatan, ang mga bata nakakaintindi at matuturuan. Diyos lang yung magtuturo. So, ngayon, mabasa po yan sa Biblia eh. So sabi niya, hindi. Ang Diyos magtuturo, nakakaintindi sila, pero pag ang tao magtuturo, hindi sila ano ba talaga, nakakaintindi o hindi? Ay, nalang. Ay, nalang, Ginoo ko. Nasa iyo, bang bunya, gagihimo ng apostol sa dagang tubig, wala man ninyo. Sunda RJ. Actually, Mr. Valerio, pag-aralan mo muna yung apostolic history. Bago niyo po ako sabihan ng ganyan.
bakit? Kasi noon po kasi, lalo na po sa Middle East, maghahanap po sa talaga sila ng maraming tubig. Yan po yung tinatawag na pagbibigay patunay na simbolo po yan ng paghuhugas ng kaluluwa. Pero hindi po ibig sabihin na paliliguan po sila. Hindi. Hindi po. Kahit na San Pablo, binautismo sa loob ng bahay. anong akala mo doon kay San Pablo? Nag-dive doon sa swimming pool? Ay, nalang. Nandyan na po. Sige po. Sige po, sir. Sige po, sir. Ano ba talaga? Matuturuan o hindi? Ang crucial po dito, sir, yung teach our nation. Pag sinasabing teach, tuturuan talaga natin. Tayo yung magtuturo. Hindi. Pero wala po sinabi po dyan na bawal po ang Diyos na magturo. Ano po ba ituturo po nila? Yung galing sa Diyos o hindi? Yung salita ng Diyos talaga. Salita ng Diyos. Bawal po ba kung ang Diyos yung magtuturo direkta sa tao? Bawal po ba yun? Hindi bawal po. Kung hindi po yun bawal, so sino po bang mas makapangyarihan na magtuturo? Ang mga apostol o ang Diyos? Siyempre, wala namang iba kundi ang Panginoon. So, may tutol po ba ang mga apostol na sinasabi ng Panginoon Kristo na hindi maturuan yung mga sanggol? May tutol po ba sila? Kasi kayo lang po yung tumututol rito eh. Lahat ng mga sinasalita po ninyo, wala po sa Biblia eh. Kaya nga po, hinahanap ko po sa inyo ngayon, setas-prosetas. Wala sa amin. Ito na lang po, sir. Saan po ba mabasa po sa Biblia? Para magkakaintindihan po tayo. Saan po ba mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na sinabi ng Panginoong Kristo, bawal bautismuhan ang mga sanggol o ang mga bata? Wala mabasa na bawal. Sino po nagsabi po sa inyo na bawal bautismuhan ang mga sanggol at mga bata? Na bautismo ng mga bata. Pag may mabasa po ako na itong pangakong ito, yung grasya ng Panginoon at yung bautismo para sa kanila, para sa atin, at para sa kanilang mga anak, children, plural form, aaminin niyo po ba na nagkakamali po kayo? Turo yan ng apostoles. Po? Ano po? Turo po yan ng apostoles. Yes, gawa po ito ng mga apostol. Ang i-quote ko po eh. Tika muna, sir. Gawa ng mga apostol yung pagbabasihan ko po eh. Nasabi ni San Pedro mismo na ang pangakong ito, yung grasya at yung tinatawag na bautismo, para sa inyo at sa inyong children. Aaminin niyo po ba, sir, na nagkakamali po kayo? Sige po, sir. Aaminin niyo po ba, sir, na nagkakamali po kayo? Okay. Sige. Okay, 29. Sige po. Aaminin niyo po ba, sir, na nagkakamali po kayo? Hindi. Ganito po kasi. Sabi niyo, inaamin nyo, wala pong mabasa sa Biblia na bawal bautismuhan ang mga bata. Ngayon, hinahanap nyo naman po sa akin ngayon, may mabasa po ba kayo sa Biblia na kasali yung mga bata? Sa objective ng mga apostol, kasali. Sa objective po nila, kasali. Pero sa panahon po nila, dapat ang unang bautismuhan yung mga malalaki. Bakit? Kasi yan yung pinakakaunang i-convert po nila para ma-convert din po yung mga bata at mga sanggol. So ngayon, pag may mabasa po ako na itong pangakong ito, ang bautismo at yung tinatawag na grasya, para sa kanila at sa kanilang mga anak, yung children, aaminin niyo po ba na nagkakamali po kayo? Sige, sir. Basahin po natin. Acts of the Apostles chapter 2 verse 39 sa English version po, sir. For the promise is to you and to your children and to all those afar off, just as many as Lord our God may call to Him. So aaminin niyo po ba, sir, na nagkakamali po kayo? Saan ang bersikulo po yun, sir? 2:39, sir. Basahin niyo po, sir. 2:39. Gawa. Sige po, sir. Sige po. Kung pwede po, i-ano po ninyo para hindi po tayo madadi-air po, sir, ha? 2:39.
Bisaya, Sige Bisaya po. to, sir. Sige po, Bisaya. Sige po, yung problema. Kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo ug ang inyong mga anak ug ang Mga anak, sa layo. layo. Tanan Mm. pagkatawgon. Layo Naaman ang lagi, tanan sir. nga pagkatawon sa atong Ginoo nga paniya. Mm. Wala pa magbauti mo sir. Unsa daw? Walay. Wala may bautismo sir. Iatas ko 38 gud na. Bautismo ang gisgutan diha. Bantayan nimo, ang konte siya bautismo na. Mo bitaw ang dagko pabasulon. Pabasulon sila pagkahuman kay kini nga saad kanang ilang gibuhat nga bautismo. Alang man kaninyo og sa inyong mga anak og katong atuas layo. Kanang atuas layo pero dagko kay bata. Kung sa nga bautismo sir tubig ni siya nga bautismo Sir, ansa? o sa espiritu. Unya na ng espiritu bautismo dili sa unata ato sang humano ning tawag ining sa bata. Bautismo sa mga bata kay ingon man kangaway labot ang mga bata nya pagkahuman sa mga apostol na ilabot. Kasi may kutuuhan ninyo ron. Sige daw, sir. Sige daw. Palihog Wala ako. naman Ingon tayo ka, magkuha sa ha? bautismo ng mga bata. Apil gani sila. Apil gani sila. Basaron 2:38-39. Sabtar ko nagtarong. Sabtar nagtarong, sir. Wala may ginon. Diba sa 38 na bautismo, pag ginulusok ka mo sa inyong sala o pabautismo ka mo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Diba? 39, kay kini nga saad, unsa man ang kini, katong gibuhat ni San Pedro, nga pagbautismo. Kay kini nga saad, alang man kaninyo og sa inyong mga Anak. Yung kaway labot. Pero sa mga tita ni Sir Gipas sa badring nga mga bata, wala man sila anak man may anak na to nga Sir, sa English na sa English sa children. Plural form sa child. Dili ba? Dili nato surambawon na pagsabot sa Biblia, sir ba? Ako nagtuod ko nga pastor ka pero ayog surambawa pagsabot ang nakasulat sa balaang kasulatan. Sa English na children, plural form sa child. Bantay na og katong atua sa halayo. Wala tay mabasa nga Sir. Ayaw ko tawag anang sir, excuse me. Ayaw kong tawag anang sutig way mabasa kay ganin na ra ka nagsigig panubag nako nga way mabasa. Ako sumala sa nakasulat ni Jeremias 8:8, basahon sabton. Sir, basahon sabton. Karon ang imo nga bisan gani bisan magsabot wa way mabasa. Way masabot. I-specific mo na sa Biblia kung masusugid og children. Kunya kung children nga. Sir, ngano kanang mga anak ni sa way labot na masuso diha. Pag may mabasa naman po ko sa Biblia nga baruganan ni Kristo nga katong mga masuso mga anak na. Sir, ang imuhang ibutang mga masuso. Mo lagi ba? Dili ba? Dugaya gid mo kasabot sir. Sir, dugay kay kakasabot sir ba? Pasensya ka sir ha. Tawag anang imuhang iligoy-ligoy ba? Ang tawag anang giirguhan dinhi, ang ato ang gidiskusyonan sumala sa mabasa og sa ato ang masabot sumala sa mabasa. Ang 2:38-39 nagisgot og bautismo. Nya kini nga bautismo alang man kaninyo dagko katong naa sa tubangan niya og sa inyong mga anak. Kana bang mga anak puro lang dagko? Way masuso? Dagko nga mga anak. Pero ang inyong dili ba kanang children ba? Children. Sir, kanang children sir ba? Sa puro dagko na way masuso ana? Ang children sir, ang gipasabot diha ana siya children na po. Pero kining isa. Ang bata way buot? Way buot na mga bata? Siyempre kanang yung bunyagan na may buot sila. Mao ba? So kanang bata nga yung gibit-bit ay karon wa ni mga buot? Ipanglabog ninyo na sila makabalo sir kung sa ilahang gimo like karang mga bata may kalibutan sir. Isa. So ang buti pasabot sa dihang ang Dios nagtudlo sa mga bata mga masuso, nagtudlo sa mga way buot? Tama ba? Mo nang pagsabot na to.
mental Bantay, wala sir ha, tawag ining blasphemy na, sumalat ninyo ang mga batag mga masuso walay buot. Ha? Sumalat ninyo ha, ang mga batag mga masuso walay buot. Ang Diyos nagtudlo sa mga batag mga masuso. So ang buti pasabot, ang Diyos nagtudlo sa mga taong walay buot. Ag binuangan ni ang Diyos ana sir. Ang maturity na sir, isulahan ng bata sir. Dili sir, kung ikaw lagi magtudlo lagi. Sir, kung ikaw lagi magtudlo lagi. Remember nga ang magtudlo ang Diyos. Magtudlo ang Diyos ha. Ang Diyos magtudlo. I-question mo ang Diyos sa iyang pagtudlo sa mga bata. Kaysa may muhatag ang grasya, ang mga apostol o ang Diyos. Oh, kanang tudluan man sa mga apostol ang tawag ini mga tao, ano taga-grasya o dili grasya ihatag? Grasya. Kaysa mo hatag si grasya ang mga apostol o ang Diyos? Ang Diyos. Sa dihang gitudluan ang mga bata, ang gitudluan sa Diyos ang mga bata, o si madawat sa mga bata, grasya o disgrasya? Sa dihang gitudluan sa Diyos ang mga batag mga masuso, unsa ilang madawat, grasya o disgrasya? Yes, sir. Oh, usa pa may question din nimo. Nagkasinapot na ta. Ano sir nga? Unsa man nga setas dia nagtudlo tao, nagtudlo ang Ginoo sa bata. Unsa? Unsa nga psikulo sa dia nga ang Ginoo sa mga masuso. Ah, okay. So, nangita ka sita sa Biblia. So, kung tawag ining na ako'y mabasa, sir, so, imuhang biyaan na imong pagtuong nga ang bata di matudloan. Kung na ako'y mabasa. Tama. Imong biyaan mo pagtuong nga ang mga bata di matudloan. Matudloan na sa Dios. Pero di na matudloan. So, sa mga imong ipapangita di ay. Imong gani ko nga ang Dios kini magtudlo. Pero ano sir, nagsige kog tawag anang kung ganina, sige pangitag mabasa, pero ikaw mismo ang nagahatag og argumento nga way mabasa. Ako ganyan ako sige provide sa imong mabasa pero di ka kasabot. Okay. Ana sir, ana. Mga verse kay ang purpose is to ragid sa imong. Lagi mag-question lagi ka pero ang problema man gud nimo kay pag oras mag-question manggug ka, murag nahulog ba nga naa kay correction nga ihatag. Kung gina-correct mo nimo, mo na mangutana ko nimo. Kay gina-correct man nimo, di pa magud matudloan ng mga bata. Oh, mo na nga gigukod ta ka sa imong tawag ining argumento. Mo na nga di ta makakita tinuod sir kung magpasakop ta sa pundok nga gitukod og Amerikano. Mo ni punto. Pag naa ka sa pundok nga gitukod og Amerikano, disgrasya gyud na imong pagtuo. Kaya tinutuloy kay kami budak ng tuo sa Amerikano. Sir, putol-putol gid mo tiyong sir. Di ta masabtan sir. Putol-putol sir, putol-putol. Ano putol-putol magyud mo tingog sir? Sir. Gitukod sa Amerikano. Kay wala mi nagtuo sa Amerikano. Tuo man mi sa Ginoong Kristo. Ikaw na gani. Unsa man day ito'y purpose sa tawag ng pagparehistro sa inyong pundok nga sumala pa nimo Amerikano ang nagparehistro? Sa ba ito magwali? Ang purpose siya magwali o magtukod? Nga tawag ani matawag nga illegal ang ginahimo. Mao ba. So aron di ka matawag nga illegal. Atubangan sa mata sa gobyerno, tama sir? Tama sir sa gobyerno. Yes. Sa mata sa gobyerno para dili ka mahimong tawag ini nga illegal. So sa mata sa gobyerno sir, kinsay founder ana katong sektang giparehistro ninyo sumala sa rehistro? Sige nga sa Kristo o katong nagparehistro? Sa katong sir. Pero okay. So buti sabot sir. Sir. Roman Catholic Sir. So niuyon ka man sir nga sa matas gobyerno katong nagparehistro mao toy magtutukod. Nagsulti bag tinuod ang kining gobyerno nga kadtong nagparehistro mao toy magtutukod. Pero dili pud pasabot sir nga. Sir. Kumagalan ko sir. Nagsulti ba siya tinuod o wala? Ang sir. Ang gobyerno.
Sa dihang ang gobyerno ningon nga ang nagparehistro ini sumala sa tawag ng Articles of Incorporation sir ha. Ang nagparehistro ini mao ang kasamtangan magtutukod originator aning tawag ini nga korporasyon nga giparehistro sa mua. Ang pangutana ana sir, nagtug-an bag tinuod ang gobyerno nga kadtong kasamtangan nagparehistro mao toy founder sa sektang giparehistro. Nagtug-an og tinuod o wala? Ito tinuod sir. Kay Good. Very good. Kaya nagtug-an magtawag anong tinuod. Kinsa man ang source kamatuoran, ang gobyerno o ang Dios? Ang Ginoo sir, ang Ginoo. Very good. So kadtong gisulti sa gobyerno nga kamatuoran nga ang kadtong kasamtangan nagparehistro mao tay magtutukod gikan to sa Dios. Sir. Ani ha? Kadtong gisulti sa gobyerno, katong giuyon na nimo ba nga kamatuoran nga nisulti ang gobyerno nga to nagparehistro mao ni ang founder sa iyang giparehistro nya ang kamatuoran gikan man sa Dios. Uyon ka or tawag ining dawato nimo nga kanang kamatuoran na dili na gikan sa gobyerno lang kundi gikan na sa Dios. Sir nga gingon na po sir tubagalan ko sir. Sir tubagalan ko sir. Gikan ba sa Dios o dili? Ang gikan sa ang founder sir. Dili sir, murag nalibog ka sa ko ang question sir ha. Ani sir ha? Niuyon ka nga ang gobyerno nagtug-an sa tinuod sa dihang tawag ining nag-ingon siya nga kadto nagparehistro mao to ang founder sa sektang iyang giparehistro. Naminaw ka sa ko sir. Sige pangita sa kuan. Sige pangita sa linya dia sir kanang nindot nga linya sir kanang nindot nga linya kay para magkasinabot ta. Okay. Sige, balik ko na ko sir ha. Niuyon ka ganina nga kadtong gitawag og term na founder nga giila sa gobyerno nga founder ang nagparehistro ani. Kato nagparehistro ni mao ni ang founder sa sektang iyahang gitawag og gitukod, kamatuoran to. Nya niuyon pug ka nga ang Dios mao ang tinubdan sa kamatuoran. So uyonan ba nimo nga kadtong gisulti sa gobyerno nga niingon na kanang sektang giparehistro kanang inyong sekta nagiparehistro sa gobyerno nya naay sig gitawag founder, kamatuoran na ang gikan sa Dios. Gikan sa actually sir, ang gobyerno gikan sa Dios o dili? Gikan sa Dios ang gobyerno sir. Gikan sa Dios. So tama ra lagi nga kanang inyong pundok nakikompetensya ng Kristo. Kasi Kristo nagtukod og iyang iglesia, kamo po nagtukod-tukod po inyo. Wala na kompetensya sir kay kung nagkompetensya ni Kristo, wala pa mi nagtuo ni Kristo. Dili. Wala pa mi kompetensya. Kukuron na po ka ng word nimo nga pagtuo sir. Sir, kukuron na po ka ng word nga pagtuo nimo. Balik sa ko diri sa kuan. Sa tawag ining kuan, founder. So, si Kristo nagtukod, Sir. Si Kristo nagtukod og iyahang kaugalingong iglesia. Kamo po nagtukod pud mo og inyong kaugalingong iglesia nya inyong giparehistro. Asa mi tinuod na sir katong ang Kristo kanang inyo? Actually dili ko mutuo na sa Kristo nagtukod og Roman ulit. Ari unya na Roman Katolik di man gyud mutuo na. Sir. Di man gyud mutuo na bisan pagtawag anang bali-balihon ng kalibutan di man gyud mutuo na bisan po sa unta ka pagpatuo. Ang ako alang pangutana mo ito baga sir. Sir, ang ako alang tawag ining pangutana mo ito baga sir. Kining gitawag og Kristo nga nagtukod og iglesia, nya kamo pod nagtukod pud mo. Asa may tinuod ng duha? Si Kristo o kamo? Siyempre sir. Si Kristo. Baka kunday mo. So kamo ang bakakon. Sir, ano bang gitawag ni Kristo ang iglesia nga Pedro? Ay sir. Ay sa unya na Katoliko ba nagdihi? O unya na. So ang buti pasabot, admitido mo karon nga kay si Kristo man ang tinuod nya kam nagtukod bumug inyo so mga bakakon mong dagko. Kinsa di ang aman sa bakak sir sa Biblia? Ang Dios o ang Yawa? Dili na sa bakak sir, ngano man. Ayo. Sir. Oo man ni Kristo. Ali unya na pa dito mo Kristo diri sa ko sa pagkatukod ba? Diri sa ko sa pagtukod ba?
duha lang man ang tinuod. Duha lang man ang kamatuoran nga naa. Ang tawag ang nagsulti tinuod o kining bakak. Si Kristo nagtukod og iyang iglesia, kamo nagtukod pud mo. Ingon ka si Kristo ang tinuod, so kamo ang butbuton. So kinsa day ang amahan sa bakak, sir? Ang Dios o ang yawa? Sir, tubagalan ko, sir. Kinsa ang amahan sa bakak? Ang Dios o ang yawa? Siyempre, ang amo mo ikaw, Sir, kinsa man ang amahan sa bakak, sir? Ang Dios ang yawa? Ang yawa, sir. Oh, inyuhag yun ang amahan ba? Okay. Para sir, makasaryo ko anak. Inyuhag yun ang amahan, sir ba? Mo ginang lupaon sa Ginoo. Sige. Direct ko sa kuan, sir. Direct ko sa ingon ka nga dili na dili na Katoliko nga kanang kuan, dili na Katoliko nang giingon na sa San Mateo 16:18. Di ba nasulti si Kristo, sir, nga bisag ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ini? Kana pagsultin niya nga bisag ang ganghaan sa basihan eh. Kana pagsultin na gano'n nga sa Kristo nga bisag ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ini, tama ba nga ato ang gitawag og sabton nga kining moong iyang iglesia way kamatayon basta as long as na ang kalibutan? Siyempre, sir, kaya wala po ang podong katapusang paghukom. Good. Mao pod ba ning iglesia nga iyang wala po dodokmi. Alagi, di sa Biblia. Mao pod ba kaha ni, sir? Mao pod ba kaha ni ang iyang ubanan hangtod sa kahangturan? Ang iglesia niya? Oo. Siyempre, ang mga tao dili simbahan, mga tao sa simbahan. Di ba? Kining iglesia ba? Unya na mga tao dili. Kining iglesia niya ba? Mao ba ni ang iyahang kuan? Mao ba ni iyang ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan? Dili niya ba nang iyang kuhaon sa pagbalik? Unya na nang kuhaon. Dili siya kanang ingon niya ba nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ba ni iglesia o dili? Mao dili. Wala, sir, mga iglesia. Mao. Ano sa man niya gisulti na, sir? 33 or ni adtong 2015 nga pagparehisto sa inyong iglesia? Panahon ni Kristo, sir. So dili kamo gisultian. So bot-bot gid ng inyo. Kami karon nabasa sa Biblia, sir. Nabasa na mo na sa Biblia. Biblia. Sige, mabasa sa Biblia, gipagitaan ta kang sa Biblia di kay kubasa. Ano? Kinsa may inyong process. Utang kay nga pastor. Ani ba? Sige, karon. Karon ang gisulti. Karon, sir. At ato ang ipadayon, sir. Sa 1st century AD, kaya sa panahon man ng Kristo, di ba? 1st century. Kinsa man nga iglesia imong matudlo, ana nga wala pa man mo ana. Kinsa man ang imong iglesyang matudlo ana nga panon nga existido ana nga panahon kung dili Romano Katoliko? Ang Church of God, mga simbahan sa apostles. Dili ba? 1st century ba? 1st century. Patay naman ang mga apostol pagka tawag ka ng pagka 70. Patay naman ang mga apostol ana. Di ba? Ang ako pangutana ba sa 1st century AD, kung dili iglesia Katolika kanang existido ana nga panahon, kinsa nang iglesia ha? Hello, sir. Kinsa na sa 1st century, sir? Kay ingon gud si Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So sa 1st century naa siya. So kung dili na iglesia Katolika, kinsa man na? Kinsa na iglesia ha? Yung mga apostoles, sir. Ngayon pasabot nila. Patay naman ang mga apostoles ana nga panahon. 100 AD? Patay na Katapusang apostol na matay 99 AD si Saint John the Evangelist. Pagka 100, kinsa man ang igubanan ni anak niya nga panahon? Kung dili iglesia Katolika. Ang mga sunod sa mga apostoles, sir. O kinsa man na sila? Kinsa man na? Siyempre, ang mga disipulo, kahit yung kinsa gani na sila? Mga disipulo lagi, kinsa na sila? Kung dili naman Katolik, kinsa na sila? Pablo. Sir. Kinsa man na sila? Mga Christian believers, Church of God. Christian believers. O kinsa gani na sila? Kinsa man na? Itudluin lang kung bisag isa ka buok. Ito mga tao nga wala po
wala tayo wala Sir, tagna-tagna man ang imo, sir. Ayon ang tagna-tagna ba? Kanang fix ba? Fix. Ang tubag ba? Ayon ang tagna-tagna. Oh. Sa Biblia. Sa first century after sa mga apostol, kinsa man ang mga believers kung dili na Iglesia Katolika? Wala tayo masabi sa Bible, sir, na kinsa na siya mga ngano man kay silent ang Bible ana, wala na mo ana. Wala mo ana ba? Second century. Kinsa may kauban, kinsa mang tawag ana mga disipulo ng Kristo iyang giubanan ana panahon na? Isa-isahon na ba? Para dili ba akon si Kristo? O kinsa man? Imposible man nagway record. Kinsa man? Wala gyapon kay mabasa. Awa ka study. Pag study sa sir nya pagkahuman balik lang unya dinhi ug human mo study ha. Nya atuan ang usa-usahon, first, second, third, fourth, fifth. Sir. Ato na ning umano nagiburo. Sige. Last message, sir. Sir, last message, sir. Kay tawag nilampas na ko sa kuang tawag ining oras. Last message, sir. Last message. Basta na kay assignment sa kuha ha. Studyhi sa na kanang kasaysayan sa una mga Kristiyanos, then pagkahuman na baliki ko diri, pagkahuman atuan na pud ng tawag ining isgutan. Sir ha? Sige. So last words, sir. Last words. Sige, sir. Okay, sa imong panahon, sir Roland Sino. So, naslipay ko nga nagkakagulo ko panahon. So, actually, wala ko plano nga tawagan ni Ibit. Tawagan ni Pangtala ng tuloy. Pero, kung naama kasi time na pwede, sige, mag-study ato ng istoryahan. Okay, salamat kayo. Sige, salamat kayo. Sige, thank you sa pagbisita, sir ha. Thank you sa pagbisita. Okay, so mo nay tawag ining problema kag ang atuang pundok nga gipasakupan, Amerikano ang gatukod. Kay magkalibat-libat gyud na ang atong mga matag panubag, ilabi nag mga biblical truths na ang atuang basihan. Primero, dagan sa gitawag og iglesia di man sa kasulod, hantod ni dagag bautismo. Di na pud siya kasulod, ni dagan na pagtudlo sa mga bata, di na pud siya kalusot. Hantod di dagan na pud bisag asa na lang tawag ining paingon. Mani resulta anang kana bitong gusto ni Bacalaris nga way tapikay? Oh, mani resulta. Why walay katapusang issue kung baga. And at the same time, kung naata sa pundok nga naa ang gitukod anang mga Amerikano, sigurado gyud ko nakigkompetensya ta kang Ginoong Hesukristo.